Ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal ay may tuturing ng henyo, hindi lamang sa medisina siyang bihasa, kundi pati na rin sa larangan ng sining. May talento siya sa pagpipinta, sa paglililok at pag-uukit at may tuturing din siyang siyentipiko. Pero ang isa natin na hindi natin makakalimutan sa kanya, ang mga likha niyang may tuturing ng makasaysayang bagay na hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan sa ating mga eskwelahan. Ang makasaysayang mga bagay na ito ay ang kanyang mga nobela o ang kanyang mga aklat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Atin alamin ang mga kasaysayan ng mga aklat na ito at ano ba ang histeryong pinagdaanan ng mga nobela na ito. Siguradong marami kayong malalaman ngayon, kaya huwag na magpahuli pa. Tara na, simulan na natin. Sa katunayan, ang Noli Me Tangere na ata ang kauna-unahang nobela na nabasa ko. Hindi maikakailang isa itong napakagandang kwento na naglalarawan sa nakaraan na panahon. Parang nakikita natin ang mga pangyayari sa nakaraan na hindi natin kayang balikan pa. Pero dito nakikita ang buhay na meron ang mga ninuno natin noon sa pamamahala ng mga dayuhan at humahawak sa ating bansa. Ang Noli Me Tangere ang pinakamaimpluwensyang aklat sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Dahil dito, maraming nagising sa katotohanan sa mga Pilipino sa sitwasyon na nangyari sa pamamalupit at pang-aalipin ng mga Kastila. Ang ibig sabihin ng Noli Me Tangere ay touch me not o sa Tagalog, huwag mo kong salingin at hinango ito sa isa sa mga sipi ng Biblia sa Juan 20 verse 13 to 17 at orihinal na nakasulat sa wikang Kastila ang nobelang na ito. Sinimulan isulat ni Dr. Jose Rizal ang aklat ng Noli Me Tangere sa edad na 26 pa lamang siya. Bago sinimulan ng ating bayani na si Rizal ang nobela, may mga tao sana siyang hihingan ng tulong para pakinggan ang mga naranasan ng mga ito, pamamalupit sa mga ito, ngunit hindi niya ito itinuloy at sinolo ang pagsusulat ng nobela. Nagsimula siyang magsulat sa Madrid, Spain kung saan siya nag-aaral ng medisina sa isang kilalang universidad doon noong 1884. Nang nakapagtapos siya ng kanyang medisina, pumunta naman siya sa Paris at doon niya naman ipinagpatuloy ang kalahating parte ng kanyang nobela noong 1885. Tinapos niya ang nobela sa Alemanya, Berlin noong taong 1887 kung saan ang tagapayo at tagabasa ng sinulat ni Rizal ay ang bantog na manunulat na si Vicente Velasco Ibanez. Naging mahirap din ang pagpapaprinta ng nobela para maging isang aklat na ang kanyang akda. Dahil kapos sa pera si Rizal, mabuti na lang andyan ang kanyang kaibigan na si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng pera sa halagang 300 piso na binubuo ng 2,000 kopya sa pag-imprinta ng aklat. Si Maximo Viola is seasoned, isa siyang writer, revolutionary leader at doktor sa Bulacan. 5 buwan natapos ang pag-iimprinta ng kanyang nobela sa Berlin. Noong March 21, 1887 ay nagpadala din si Rizal ng kanyang aklat kay Ferdinand Blumentritt na isang Austrian secondary teacher na naging close friend ng ating bayani. Naging ban ang aklat ng Noli Me Tangere sa Pilipinas pero nakapasok pa rin ito sa bansa dahil nakakalusot sa mga smuggling sa ating bansa ito. Noong taong 1899, nagkaroon ng ikalawang edisyon ang nobela na ito at nagpagawa naman ito sa Joffrey Compania in Escolta sa Manila. Sa katunayan, nang matapos niya ang nobela na ito, binatikos ito dahil na rin sa mga pinahayag sa nobela na kinagisnan na kultura ng mga Pilipino na nanggaling sa mga Espanyol. Pero mas higit na binatikos ito dahil ipinapakita sa nobela na pinapakita ang kapangyarihan ng mga nasasimbahang Katoliko kaysa sa mga taong namamahala sa lokal na pamahalaan o lokal na alkalde.
Minsan nang pinatawag si Dr. Jose Rizal ng Gobernador General na si Emilio Terrero sa Malacanang dahil kanilang pag-uusapan ang kontrobersya tungkol sa kanyang nobela na Noli Me Tangere. Naging mapayapa naman ang kanilang pag-uusap ng Gobernador General. Hi mga kahisteryo! Please don't forget to subscribe, like, comment, and share to our YouTube channel. And don't forget, follow us on Facebook, Histeryo Facebook page. Thank you! Alam niyo ba na ang paboritong aklat na binabasa ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal ay ang aklat na pinamagatang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Ang aklat ng Uncle Tom's Cabin kasi ay tumutukoy sa mga kasaysayan ng mga aliping negro sa kamay ng mga among puting Amerikano. Pinapakita kasi dito ang mga kalupitan at pang-aalipin ng mga puti sa mga itim na nangyayari talaga noong una pang panahon. At ito nga, inihahambing ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal ang sitwasyon na meron ang Pilipinas sa pamamahala noon ng mga Kastila kung papaano apihin at malupitan ang mga Pilipino noon. Nang matapos ang Noli Me Tangere, bumalik sa Pilipinas ang ating bayani na si Rizal noong October 1887. Maraming problema ang sumalubong sa kanyang pag-uwi dahil binabatikos nga ang kanyang nobela na maraming kamag-anak at mga kaibigan niya ang mga nasasaktan. Ginigipit ang kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ng mga Espanyol, katulad na lang ng problema sa lupa na inilapit kay Rizal para ilaban sa korte. Dahil dito, naungkat din at dininig din ang kanyang kaso dahil sa kanyang nobela na Noli Me Tangere. Nagsimula na siyang sumulat ng kanyang ikalawang nobela noong October 1887 na pinamagatang El Filibusterismo na sequel ng Noli Me Tangere habang nagpa-practice siya ng medisina sa Calamba. Marami na natatanggap ng mga liham si Rizal na nagbabanta sa kanyang buhay at nagbibigay sa kanya ng babala na pinapaalis na muna siya sa bansang Pilipinas kaya nagdesisyon siya na umalis muli noong Pebrero 3, 1888 para matigil ang pagtuligsa sa mga taong malalapit sa kanya. Ang El Filibusterismo ay ang ikalawang nobela niya na sequel ng unang nobela niya. Nakasulat din ito sa salitang Spanish. Ang El Filibusterismo ay ibig sabihin sa Tagalog, ang paghahari ng kasakiman. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat nito sa London noong taong 1888 at mas pinaigib at pinaganda pa niya ang bawat kabanata ng kwento na ito. Kahit palipat-lipat siya ng tirahan sa Paris, Madrid o Bruselas, tuloy-tuloy lang siya sa paglilimbag ng kanyang nobela at natapos nga niya ito noong March 29, 1891 sa Biarritz. Katulad sa unang nobela niya, nahirapan din siya ipaprinta ito dahil sa kakulangan ng pera, pero pinahiram siya ng pera ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura. Kaya naiprinta at nailathala ng maayos ang kanyang ikalawang nobela noong September 22, 1891 sa Ghent, Belgium. Inihandog kasi ng ating bayani na si Rizal ang ikalawa niyang aklat sa tatlong paring martir ng Gumburza, mga Pilipinong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang mga paring ito ay binitay ng mga Kastila noong Pebrero 17, 1872 dahil sa paratang sa pagtatalsik ng pamahalaan na nagdulot ng pag-aalsa sa Cavite noong taong 1872. Nalungkot kasi dito ang ating bayani niya si Rizal kaya inaalay niya ang ikalawang nobela niya sa mga ito bilang alaala sa kanila. Ang nobela kasi ng El Filibusterismo ay may tuturing na nobelang politikal dahil nga sa tatlong paring martir na maiugnay ang sitwasyon sa politika. Pinapakita sa nobela na ito ang mga pangyayaring tuwiran at di tuwirang suliranin o mga problema sa pamahalaan katulad ng korupsyon, pang-aalipin at mga maling pamamalakad sa bayan. Kaya dahil dito, nagkaroon na ng iba't ibang pag-aalsa laban sa mga Kastila dahil sa gustong makamit ang tunay na kalayaan ng sariling bayan.
At dahil na rin sa mga aklat ng ating bayani na si Jose Rizal na naging rason bakit siya pinadakip at itinapon sa dapitan at kung saan nasentensyahan siya ng kamatayan sa Bagumbayan noong December 30, 1896. Noong taong 1956, ang ating Kongreso sa Pilipinas ay naglabas ng panukala ng Republic Act 1425 o mas kilala sa tawag na Rizal Law na naglalayo na ituro sa mga secondary school o high school ang mga nobela ng ating bayani na si Jose Rizal na magiging parte ng curriculum sa mga subject sa lahat ng paaralan sa Pilipinas. Ang No Limitangere para sa mga third year high school o grade 9 na ngayon at ang El Filibusterismo naman ay para sa mga fourth year high school o grade 10 ngayon. Ngayon, nalaman na natin ang konting detalye kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ginamit niya ang kanyang papel, panulat at ang kanyang talino sa pagbuo ng aklat para magising ang maraming Pilipino sa mga nagaganap na pang-aalipin at kalupitan sa kamay ng mga namumunong Kastila sa ating bansa. Isang malaking buwis buhay ang kanyang ginawa para makamit lamang ang kalayaan na ninanais niya at ng marami pang Pilipino noon na nakipaglaban sa ating bayan. Ang kaalaman ay kayamanan, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa kwentuhan natin ngayon?